Doc J po. Alam mo, minsan hindi problema ang trabaho, kundi yung mga kasama sa trabaho or katrabaho. Today, pag-usapan natin yung isang sitwasyon na medyo common pero bihirang pinag-uusapan. Yung mga empleyado na walang respeto sa bagong salta o bagong dating na boss. Pero hindi lang basta walang respeto ha, parang may silent resistance. Yung tipong hindi ka outright babastusin, pero ramdam mo na hindi ka nila sinusuportahan. Isipin mo to, bagong pasok ka, syempre nangangapa ka pa. Gusto mong matutunan yung sistema, yung proseso, yung daloy ng trabaho. Pero yung mga tao na inaasahan mong tutulong sa'yo kasi magta-turnover, mag-a-assist sa'yo, magpo-provide ng technical know-how, sila pa yung taong ang tagal magbigay ng mga datas, hindi agad sumasagot sa mga tanong, pinag-aantay ka sa mga bagay na dapat routine lang. At minsan, parang ayaw ka pa isama maging sa simpleng usapan. Parang hindi ka nila tinatanggap. Ang tanong, ano ba talaga nangyayari dito? Una, hindi lahat ng resistance ay dahil galit sa'yo, no? Minsan ang totoo, natatakot lang sila. Takot sa pagbabago, resistance to change. Takot na baka may mabago sa sistema na nakasanayan na nila. Takot na baka ma-expose yung mga pagkukulang nila. At minsan, kadalasan, ego. Kasi aminin natin, may mga tao na nahihirapang tumanggap ng may bagong authority. Lalo na kung pakiramdam nila, mas matagal na sila, senior na sila, kaysa sa bago. Pero ito ang mahalaga. Hindi porket naiintindihan mo sila, ibig sabihin okay lang yung ginagawa nila. Kasi yung hindi pagbibigay ng assistance, yung intentional na pagpapabagal ng trabaho, yung pag-i-exclude sa bagong dating na head, hindi na yan simpleng adjustment pace. That is already unprofessional behavior. At kung binabayaan mo lang o pababayaan mo lang yan, unti-unti nawawala ang authority. So, anong dapat gawin? Una, maging malinaw. Kung may kailangan kang data, dapat magbigay ng deadline. Hindi pwedeng kahit kailan. Kailangan specific. Pangalawa, i-document mo. Hindi para manghuli, kundi para may basihan ka kung sakaling kailangan mong mag-escalate. Pangatlo, kausapin mo sila one-on-one. Hindi confrontation agad. Tanungin mo, may problema ba sa proseso? May kailangan ba kayo na support? Minsan, doon mo makikita kung saan talaga nanggagaling yung issue. At panghuli, huwag mong pilitin ang acceptance. Respect is not demanded overnight. Pinapakita yan through consistency. Kasi sa totoo lang, hindi ka magiging effective na leader dahil lang sa title mo. Magiging effective ka kapag nakita nila na kahit hindi ka nila tulungan sa umpisa, kaya mong tumayo. At kapag dumating yung point na kailangan ka nila, nandiyan ka pa rin. Kaya kung bagong boss na nakakaranas nito, hindi ka nag-iisa. At hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, nasa proseso ka. This is your reminder. Hindi lahat ng laban, nilalaban ng maingay. Minsan, consistency lang. At doon ka mananalo.
Maraming salamat po.